Yo guys, what is up? This is Goro at yun nga, welcome back dito sa ating channel. So for today, pag-uusapan natin is all about Rohan 2. And ang topic natin or ang di-discuss natin is yung option stone. So paano ba ito ginagawa and paano gumagana yung option stone. And syempre, papakitaan ko rin kayo ng territory boss which is gagawin namin right now at yung world boss. So by the way, lumipat ako sa multo na guild and makikita nyo yan mamaya. So with that said, tara proceed tayo dito sa video natin with Rohan 2. So unang-una guys, nandito kami sa territory boss. So if ever hindi nyo alam yung territory boss, explain ko lang. So meron tayong iba't ibang territory boss. As you can see dito sa Aviary, no, meron tayong dalawang bosses which is yung Orc Lord at yung Grom Knight. So yung Grom Knight, ito yung territory boss. So yung world boss, ito yung nag-i-spawn ng 10 PM. Ito namang Grom Knight is yung ating territory boss dito sa area na to. At nag-i-spawn siya ng 9 PM dito sa aming server which is Silva 1. Make sure na check nyo yung spawn time ng territory boss sa inyo. So ito yung sa amin which is 3 minutes remaining na lang, no, or 4 minutes kasi nga magna 9 PM na. So check nyo yung schedule nyo dyan. Everyday, iba-iba yan. No? So bukas ang territory boss is si Dominate, which is nasa Via Maria ata to, if I'm not mistaken. No? So, check nyo na lang. So, anyway, yung territory boss, para saan nga ba yan? Bago tayo mag-proceed sa option stone, dito yan. So, punta ka dito sa map, click mo tong world map, makikita nyo meron tayong mga tags dito. So, ito yung mga kinikita nung bawat area na to. So, dito, 73M, 214M, 292M. So, dito nagdidepende kung sino yung guild na pinakamataas yung damage. Sa kanila napupunta yung tags doon. Hindi ko lang sure kung kasama yung ibang guild, no? For example, top 2 and top 3 or top 1 lang. So, hindi ko sure So, sa mga nakakaalam, no, comment nyo na lang down below kasi hindi ako sure. Pero yun, para doon ang ating territory boss. After that, mag-world boss tayo ng 10 PM. Pero yun nga, quick info muna tayo about dito sa option stone. So, meron tayong option stone. As you can see, nandito yan sa others. Ito. So, ito yung mga panggawa natin ng option stone. So, itong option stone ore. So, meron tayong iba't ibang kulay. Itong white is yung pang common, green uncommon, meron ding blue, so wala ako nun. And meron ding violet. So nasa storage ko ata yun, no? I'm not sure, no? Pero meron ako nung violet guys or yung pang ancient. So para gumawa nun, punta ka dito sa craft natin. And then punta ka dito sa chest. And then ito yung option stone chest. So pwede kang gumawa, so max mo lang yan. So ginagawa ko lahat yan guys, no? Tapos confirm. Tapos pwede natin siyang i-open dito. So makikita nyo ito, 12. So, pag ni-use ko yan, may makuha akong mga option stones. Ayan. So, ito yung nakuha natin, 12. And random yan. So, yung white box natin or yung chest natin, pwede kang makakuha doon ng green. Yung green chest naman natin, pwede kang makakuha ng blue. Yung blue chest natin, pwede kang makakuha ng ancient. Pero small chance lang yun. And ang majority nun is yung kung anong kulay. So, for example, white chest yung inopen ko, white yung lalabas doon. And then, yung green, may possibility lang siya. And then yung green chest, ganun din. Mas madaming green ang lalabas doon and then probability lang yung blue. So anyway, para gamitin to, close natin yan. So, pwede kang pumunta dito sa option. And then pwede mo lagyan ng option stone yung mga ancient item mo. So for example, ayan. So ito, meron to, attack. So nilagyan ko siya ng attack. So ito yung luma kong char. So for example, register natin siya. Tapos mamimili ako. Pwedeng HP, pwedeng MP. So, pagka nilagay ko yan, makikita mo kung ilan yung pwedeng makuha. So, random yan, guys, no? 10 to 120. So, pwede naman palitan. So, for example, palitan natin ng accuracy. Ito. Pero, sayang kasi, guys, for the sake of this sample, ito na lang HP. Kasi sayang, i-dismantle ko kasi to and papakita ko sa inyo mamaya. So, apply natin to. Ayan, nakita nyo, 32. So, pwede mong i-change yan kasi medyo mababa siya. Pwede mong i-change. May bayad siya na 10 sapphire. So, kapag ka level 70, 10. Kapag ka level 90, I think 30, no? So, anyway, putulin natin saglit. Mag-territory boss muna tayo. And then, proceed tayo mamaya sa option stone ulit, no? So, sorry. Ayan, so, pakita ko sa inyo. Ito yung ating territory boss. And, lumipat ako sa clown. Gaya ng sabi ko kanina sa first part ng ating video. Kasi, yun nga, I'm not sure if na-explain ko na to, no? Kasi, kinokontrol na dito yung ating mga world boss. So, ang pinaka nagko-control is itong clown. Itong top 1 guild natin. Nandiyan nagsama-sama yung ating mga top CP dito. So, punta tayo sa ranking. Makikita nyo yung sa base sa combat power. Ayan, combat power. Makikita nyo karamihan dito is nasa clown. Ayan. So, right now, nasa top 16 ako pero ako yung nasa multo. Ayan. So, puno na yung clown. And then, nandito kami ni Lexi sa multo. And then, sila yung parang second guild ng clown. Tapos, ang third guild ata, if I'm not mistaken, is Santo Dad. So parang lahat kami is under sa clown or parang ally ng clown. So
So yan guys, sa individual naman, nakikita nyo medyo pumapalag na tayo. Nasa top 25 tayo ng damage. Pero medyo mababa yung damage natin ngayon eh. Pero naka-ano ko ngayon full int ako ngayon. Yan. So tapos na yung territory boss natin. Medyo mabilis lang siya. And syempre may nakuha rin tayo dyan. So ito, may nakuha tayong chest at 5. So open natin to para makita nyo kung ano yung laman. So syempre yung first place, ayan, ancient chest din nakuha nila, which is Paldo. Pwede atang may accessor yan. So claim natin to. Check natin kung ano yung laman. Sana may token. Ayan, may token. So favorite ko guys kapag may token kasi wala pa akong token ng territory boss na to. So CP natin 143,436 and mag-separation tayo, maging 147 yan. Tapos kapag nag-codex pa ako, kasi wala pa ako dun eh. Ayan o. Ito sa, wait lang, hanapin natin sa field. Dito. Itong Grom Knight. So register natin. So from 147, naging 231. So from 147 halos flat, no? Dadagdagan siya. So ayan, 147 to 31. So ayan, medyo tumaas yung ating CP and nadagdagan naman siya, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, mahalaga yung codex natin. So anyway, ito si guys, si MKHG. So top 1 namin yan dito guys sa Silva 1. Ganda guys, mythic siya, oh. Solid. Ayan. So ito yung top 1 namin. And by the way guys, no, thank you nga pala sa mga nagda-drop sa akin. And then syempre kay MKHG kasi nag-drop siya sa akin kanina guys ng marami-raming drop. And in-spam niya yung 2 kasi kapag 2 drops is meron kang 5 wave boxes. So if ever hindi nyo alam yon, yung link natin is nasa baba lang. So anyway, resume natin yung sa option stone. So yun nga, nag-apply tayo kanina ng option stone dito sa option. Tapos ito. And register natin to. May nakuha tayong 32 HP. And so pwede mo siyang i-reroll ulit. Yan. So kung gusto mag-max yan, i-reroll mo lang i-reroll. Pero yun nga, may bayad siya ng sapphire. So change ulit natin. 81, medyo tumaas siya. Ayan. So pwede mong i-reroll pa ulit para makuha mo yung max. Kasi dito guys, sa iba ko, nakuha ko yung max dito sa silence na Charco, which is yung level 19 na item or yung weapon. Ayan. So pag ni-register natin yan, ayan na yung max niya, 24. So hindi ko na siya i-reroll kasi syempre baka bumaba pa siya. And ang option stone ko dito guys is green pa lang yan. So kapag ka blue, syempre mas mataas yung mas pabibigay niya na option stone na status. So ang gagawin naman natin next is yung option stone natin is pwede nating i-dismantle. Kasi guys, ang plano ko is puro blue naman. O kaya if ever hindi blue, ancient naman yung ating goal. So paano ba tayo makakapag-ancient na option stone? So pwede natin kasing i-dismantle to. So click mo lang to, dismantle natin lahat yan. So hindi ko na kailangan kasi guys yung green at yung white na option stones kasi nga ang plano ko is either blue or yung ancient. So dismantle natin, may makukuha ulit kayong ore. Ayan yung ore na yan. So gaya ng sabi ko kanina guys, no, kapag white chest yung binuo mo, so balik tayo no, sa craft. Ito. Pag white chest binuo mo, probability niyan, majority is white yung makuha mo. Pero pwede kang makakuha ng green. So yung green na yon, pwede mong i-dismantle, tapos bubuo ka ng green. Tapos pwede mo ulit i-dismantle yung mga makukuha mo na green at yung probability na blue. So kapag nakakuha ka ng blue, pwede mo ulit dismantle. Yung blue kapag binuo mo, pwede ka makakuha ng ancient. Doon ka palang makakabuo ng ancient. So pwede ka mag-move up, no, just by farming itong white natin. So by the way, yung option stone ore natin is nakukuha natin siya sa mga monsters. So drop yan, so random drop yan. Kaya makikita nyo meron kayo sa inventory niyan. So marami kayo nito. So anyway, craft tayo ng marami, no. So check natin, craft natin to lahat ulit. And then craft ulit natin ito, which is yung green. So check natin kung may makuha tayong blue dun sa green chest para makita nyo yung ating actual na makukuha. So open muna natin itong white. And then itong green. Ayan, so sana may makuha tayong blue kasi 15 naman yan. So ayan, nakita nyo medyo mataas naman yung probability niya. So blue yung nakuha natin. So pwede kong palitan actually yung nasa akin ngayon right now. Katulad nito, magical crit damage. Ayan, physical crit. Pero ayan, check muna natin kung ano yung mga madadagdag, kung ano yung option niya. So for example, dito, register natin. So check natin kung ano yung makukuha kapag ka ito. So pwedeng makukuha magical crit rate pala to. Meron na tayo nakuha damage. Ito. Magical crit damage. So ito, medyo mataas siya, no? 3.6. So imagine mo guys kapag ka 5 ganyan or puro ganyan yung nakuha mo kasi like I said, lahat ng items is pwedeng lagyan basta ancient. So ang total items equipped natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 siya. So kapag ka tinimes mo siya sa 3 point something, no, na blue option stone, for example, ito, no,
Lagay ulit natin So magical crit damage ko 3.6. So calculate lang natin So for example, nakakuha ako ng 11 option stone na blue, tapos magical crit damage. And then minax ko siya kasi nire-roll ko ng re-roll. So example lang to Ang maximum na pwede ko makuha na magical crit damage reduction pala to guys is 39.6. So medyo mataas yun So for example, may nag-crit sa'yo ng 1k na magic damage. So magiging ano na lang yun, around mga 600. So as much as possible, ang piliin nyo dito is physical crit damage reduction. Kasi guys, ang marami ngayon sa server is puro done and puro physical damage sila. So pwede mong piliin yan. Pwede rin naman guys yung magical crit rate. So yan, so madadagdagan yung critical rate mo. So kung ito naman 1.8, so kung 1.8 madadagdagan ka ng 19.8 kung ima-max mo siya. And medyo mataas na yun, halos 20%. Tapos right now kasi guys, ang aking tawag dito, crit rate. So for example, ito magical crit rate So hanapin lang natin. Ito siya, 19%. So kapag ka nag-separation ako, may dagdag kasi ito, 39. So kapag ka minax ko yon around mga 20. So around mga 59 59% yung magiging ating total crit rate. And wala pang crit rate yung mismong weapon ko guys, kasi temporary lang to. Ayan, temporary lang to. Pero level 90 na siya. And malaking tulong siya kasi kahit temporary siya, color red naman or medyo maximum naman yung crit damage natin na increase. So lastly bago ko end yung video, dito nga pala ako nagpa-farm. So medyo tip lang mag-farm kayo kung kaya nyo dito sa Black Dragon Sanctuary. So isabay nyo sa main quest nyo. So dito na kasi yung main quest ko. As much as possible, piliin nyo yung spot na nagkukumpulan yung mga monsters. So ito, dalawa lang. So dito tayo sa 5. So dito kasi sa gilid na to 5. So kapag pumunta ako dyan, ayan, dito tayo mag-farm. Pero naka-pure int ako ngayon, kaya medyo masakit yung damage. So ang gagawin natin dyan guys, mag-reset tayo. Kasi nakikita nyo kanina naka-pure int ako. So medyo nag-reset ako iba-iba. Kapag world boss, medyo nag-i-int ako sa umpisa. Tapos pagdating sa chieftain, nag-pure vitality ako. Kasi guys, yung chieftain natin is napakalakas ng damage. And meron siyang skill na parang stomp. So mag-i-stomp siya ng tuloy-tuloy and medyo malakas yung damage nun. So ang gagawin natin, reset tayo and then papakita ko sa inyo kung paano ko tinatank ito. So yan, so ito yung ating vitality. So pumupunta ako guys dito sa defense. Tapos, dinadagan ko siya. So, from 300 plus, gagawin ko siyang parang mga 500 plus, So, dagdagan lang natin para makita nyo kung ilan yung damage sa akin, So, hindi ko muna siya i-apply para mapakita ko sa inyo. So, for example, ayan, 505 yung magiging ating physical depth, magical depth is 460. So, ito yung actual damage niya sa akin. So, 100 plus, So, apply natin to. Pag-apply natin, yan, nakita nyo lumiit siya ng sobra. Pero kapag ka nag-full pa ako dyan, mas lalo siyang liliit. So, try natin yung full para hindi na ako mag-reset hanggang mamaya. Ayan, full natin siya. Ayan, so 1 na lang yung maging damage niya sa akin. So, pwede rin ganyan. Pero, ang ginagawa ko kasi guys, medyo may konting intelligence ako. Pero, para medyo tipid tayo sa reset ngayong gabi, kasi mag-world boss pa mamaya. Ayan, yung chieftain, mag-full vitality ako doon. Ito munang full vitality ang ating gagamitin. So, para rin hindi na tayo masyadong mag-heal. So, off na natin tong heal. Tapos, itong pots, I think hindi naman siya mauubos. Kasi inuubos lang niya yun right now. Kasi, nagdagdag tayo ng vitality. So, tumaas yung cap ng ating max HP. So, after that, on din natin itong penetrate. Yan. So, ito yung mga naka-on lang sa akin, guys, kapag ka nagka-farm ako. So, depende yung heal kapag ka medyo malakas yung damage ng monsters. Naglalagay ako ng heal. Pero pag ganyan, hindi na. And by the way, guys, kapag ka naka-pure intelligence ka, or medyo may halong intelligence ka, maganda rin siya kasi meron siyang HP regen, tsaka, tawag dito, MP regen. So ngayon, medyo mahina yung MP regen natin, kaya nakikita nyo, kinakain niya madalas yung ating MP kada skill. So pag ganyan, pwede mong off to, para yun na lang matira sa mga skills mo. So medyo tipid ka sa MP. And yun nga, pwede ka naman hunting helper kung gusto mo. So pansin ko rin guys, kapag ka naka full vitality ako, mas mataas yung natin, CP. So, check natin ulit So, 149. So, kanina, nasa rank ata ako 16. Tama ba? Nung nag-video ko kanina. So, ngayon, napunta ako sa rank 12. Ayan. So, guys, I'm not sure, pero kapag pure vitality, napapansin ko, mas mataas yung ating CP. So, anyway, yun nga, ang ginagawa ko, nag-reset ako. Depende sa ginagawa ko. Pagka nagpa-farm ako ng medyo malalakas yung monsters and kumpulan, medyo may halong vitality or pure vitality. So, depende na lang sa gagawin mo. Tapos, kapag ka world boss,
kapag umpisa ng world boss, nag-pure int ako para malakas yung damage natin and kasama tayo sa top 20 na damage, no? Tapos kapag chieftain, nag-pure vitality na ako. Pero right now, para hindi na ako masyadong mag-reset ngayong gabi kasi mag-world boss pa mamaya. Instead na mag-pure int ako, tapos papunta sa pure vitality ulit sa chieftain, is mag-pure vitality na lang ko all the way para ma-monitor ko kung okay rin ba yung gantong build talaga. And hindi na ako gumastos ng sapphire halos everyday kasi ako nag-reset guys. Depende sa gagawin nating activity. So I think yun lang guys para dito sa video natin sa Rohan 2. So hindi ko napapakita yung world boss kasi alam nyo naman na yan kung paano ginagawa. And yung location natin ng world bosses is meron ako niyang videos. So if ever hindi nyo pa napapanood, I suggest panoorin nyo doon para makita nyo kung saan ba located yung ating mga world bosses and para saan ba or ano ba yung mga nakuha nating loot sa world bosses. So lastly, if ever gusto mo mga gustong video, make sure to subscribe on all of my social media channels. Lahat ng link natin is nasa baba lang, including ating crosswave na link, which is pwede kang mag-drop sa akin if ever naglalaro ka ng Rohan 2. So lahat ng drop is na-appreciate ko kahit 0.1 pa yan, 1 at iba pa. So yun lang guys and see you sa ating next video. Ingat!